afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayong araw na to ay first time na umulan dito sa amin. At wala akong kaalam-alam dahil madaling araw pala ito nangyari at kagigising ko lang. Medyo tinanghali tayo ng gising. Ngayon i-check natin kung okay yung mga ating alagang bees tsaka mga halaman. At titignan rin natin sa unang ulan kung ano na yung sukat ng ating pandilig na naka-stock dyan sa ating tangke. Kasi matagal na tayong gumagamit ng tap water, so ngayon ay gagamit na tayo kahit papano na ulanan. So akit tayo sa taas. Sige, akit tayo sa taas. Unahin natin. So ngayon unahin na natin yung pag-test ng tubig kung kamusta na. Ayan, ito yung ating TDS meter. Magana pa ba to? Tagal na itong hindi napapalitan ng battery. Actually, mula nung binili ko to, hindi pa ito napapalitan ng battery. Kaya kapag nag-aalangan kayo na bumili ng TDS meter, hindi na pag-isipan. No, bumili kayo ng tag-100 lang, magagamit nyo na ng ilang taon yan. Ayan. Ayan na, partida medyo madumi pa yung tubig. Pero siguro naman bumaba kahit pa paano yung ating pangdilig. Ito, lagyan na rin natin to, sakto to. Walang laman yung ating sprayer para mas accurate yung reading natin. Ayan. So ito, testingin natin kung ano na yung reading na makukuha natin dito. Unang ulan. Oh, mataas pa rin. 142. Diba? Umulan na yan. Kasi bakit kaya ganun kataas? Kaya ina-advise rin na wag iipunin yung mga bagong bagsak ng ulan, di ba? Madalas yung maririnig sa mga old post ng ating mga matatagal nag-aalaga sa carnivorous plant na wag ko kolektahin yung una mga produce na tubig, no? Galing sa inyong alulod, no? Yung unang ulan ba, no? Ay hindi nyo dapat kunin yan kasi yung bubungan nyo matagal na hindi na ulanan yan, madumi. So kapag dumalo yan, so expect nyo na medyo mataas yung minerals niyan dahil syempre yung bubungan natin ay prone niya na mag-accumulate yan yung mga dito, alikabok, ipot ng ibon, dumi ng pusa at kung ano-ano pa, no, dahon, yan. So ngayon, testingin naman natin itong nandito sa ating sprayer kung may nabago ba. Ay, wala, hindi nag-read. Testing nga uli natin. Ayan. So dito, ay, mapaw na. So tingnan natin kung anong reading. Ayan, ang reading ay 144, mataas rin. So ibig sabihin walang nabago doon sa ating kumbaga pandilig, no? Although umulan, siguro mas kailangan nating linisan yung ating mga alulod kasi tingnan nyo naman kung gaano kadumi yung ating alulod dito sa ating growing area. Ayan. Ayan yung alulod, hindi nyo makita ng gusto pero ito. Ano natin, zoom. Hindi ma-focus, wait lang. Ayan, ganyan kadumi yung alulod dito sa side na to kasi puro puno yan na may dahon. Ayan, so doon naman sa side na sa kabila wala kayong makikitang mga dumi dyan kasi from time to time nalilinisan. Parehas naman yan nalilinisan, kaya nga lang ayan, tulad pagka ganyan may mga bonggambilya, asahan nyo na dyan banda may maraming dahon din kayo makikita.
So, pwede nyo tanggalin yan, no? Kapag natin, sa tingin nyo, ano na, marami ng dumi o kaya pagka tag-ulan na, para naman yung makukuha yung tubig ulan ay low minerals. Ayan. So buti na lang, no, nasa outdoor tayo nung umulan kanina, direktang nadiligan yung ating mga halaman. Kaya medyo siguro makatulong yan para ma-flush, no, yung extra minerals na nasa mga medium natin. At ayan nga yung ating bossing, ayan, nagre-replant na at nagtatanggal pala ng mga damo. Ayan. So dito naman yung ating mga plants, no, na nasa kumbaga parang may cover. So ito hindi mga naulanan to. So mas maganda from time to time pagka hindi hindi naulanan yung growing area nyo, i-try nyo i-flush, no. Flushing meaning kailangan nyo silang diligan ng low minerals na tubig. Ayan, kasi kung laging high minerals, hindi maganda sa carnivorous plant nyo yun, mamamatay yung inyong halaman. Ayan. So kagabi pala, bago ako matulog, alas 12 na ngayon, nag-pollinate ako. At napapansin ko, may mga flower, no, na mas mabilis na matuyo, no. Tulad na lang halimbawa nito. Sana makita sa video. Ayan. Natuyo agad. Maaring dahil siguro hindi siguro successful yung pollination ko dito sa specific pods, no. Ayan. Pero yung iba okay naman yung itsura. Susubukan natin kung wala talagang seeds. At hindi naman ako sigurado talaga kung successful tayo na nakapag-pollinate. Pero kahit papaano, mataas yung hope natin na nakapag-pollinate tayo ng maayos. Dahil paulit-ulit natin ginawa yan. Dito lang ang mga nakarang araw, hindi tayo nakapag-pollinate tulad ng mga nakaraan na regular. Medyo busy, pero ayan, tinry ko pa rin kagabi na makapag-pollinate sa mga iba. At hopefully nakatulong yan. Dito naman sa unhealthy na BFT na meron tayo, iba talaga pagka matagal na sa outdoor, lumalaban. Ayan, lumalaban siya, kumbaga ito yung pinakamaliit na BFT na nag-flower. Tapos very unhealthy pa siya, pero lumalaban siya kasi matagal na siya sa outdoor. So ayan, may mga seed pods nang natuyo, pero I think failed tayo dito sa pollination dito. So fingers crossed, sana yung mga susunod successful na. Dito may mga nauna na dito tulad nito. Matataba yung kanyang ayan. So anyway, i-update ko kayo sa ibang video, no, patungkol dito sa ating flower na ating pinollinate kung kamusta na. Maganda rin naman na mai-feature natin to kasi napakadalang, no, na mag-flower yung ating mga BFT, lalo na dito sa lowland condition. So marami pa akong gustong i-update sa inyo. Pero as promised, pakita ko rin sa inyo yung kalagayan ng bees. Kasi yung mga bees, kapag nauulanan, namamatay sila. Yung paglaman, nabasa yung kanilang mga eggs, namamatay sila. Pero sa ito naman siguro hindi naman naulanan ng husto. Ayan, ang dami pa rin Hindi ko pa nalilipat kasi biglang nabisi na naman Ayan, ang dami nila dyan. Etong isa, hindi ko lang kung buhay pa tong colony na to. Ay, sa tingin ko buhay pa naman. Ito yung entrance nila Ayan. So good to know na parehas silang buhay pa kasi etong pwesto nila dito, hindi to suitable talaga para pag-alaga ng bees. Kaya lang wala tayong option wala tayong choice kasi wala naman tayong malaking farm at puro mga carnivorous plant yung alaga natin dito. Ang ginawa ko dito, nilagyan ko na lang sila ng opening dito, tapos sa paligid niyan ay puro kulambo. So nung nakita ko na sanay na sila dun sa entrance, sinanggal ko na to ngayon.
Ito, tsaka nagpaplano rin kasi ako maglipat din to sa ano sa box. Kaya nga lang na busy nga. So ayun, no. Kahit na naka-open na tong area na to, hindi na sila dito dumadaan. Doon talaga sa butas na kung saan sila nasanay. No, matalino rin tong mga bees, no, at alam nila kumbaga na i-ingrain or natututo rin sila kung saan yung talagang entrance nila. No, so kaya dun sa mga natatakot mag-alaga ng bees, no, huwag kayong matakot kasi bukod dito stingless bee, talagang very low maintenance para kayong hindi kayo nagdagdag ng hobby. Yan, so kailangan nyo lang ilagay talaga, lagay nyo sila sa lugar na hindi nauulanan, medyo may konting lilim na yung komportable kayo, no, kahit nga medyo mainit yan, nabubuhay pa rin sila. In return, makaka-harvest kayo ng honey, kakakuha kayo ng pollen na very healthy, no, potent sa mga anong klase ng mga pangangailangan nutrisyon at kalusugan natin. At bukod doon, panghuli, no, may mga wax, no, at yung pinakabago natin ngayon na na-discover, itong mga excretion nila o dumi, no, ng bees, no, sa madaling salita, yung manure, no, at yung mga extra siguro na mga lagmak ng mga box nila, tinatapon nila yan, malinis sila sa bahay. Mukha lang madumi kasi nga galing sa nature yan yung mga yung mga fern, orchids, dahon at kung ano-ano pa. Pero pagdating naman sa mga dumi nila, excretion ang tawag doon sa atin 'di ba? Dumi o alam niyo na 'yon. Inilalabas po nila 'yan sa kanilang bahay, no? Sa labas po sila. No, doon nila iniipon 'yan. At actually tinatapon nila 'yan. Kaya yung mga natataniman kumbaga yung kung saan may bees na healthy yung mga halaman doon sa paligid. No, at ito dahil nga wala silang pagtatapunan kundi dito lang sa lugar kung saan ko nilagay itong mga net, no? Dito lang nila na dito lang nila na iipon itong mga dumi nila. Kaya itong mga to, no, pwede nyong ipang-fertilize, no, sa mga alaga nyong mga halaman. In my case, no, itong mga carnivorous plant, no, pwede nyo yung ipang bud dahil natural yung fertilizer na yan. So wala kayong dapat ipangamba. Maliban na lang, no, dito sa mga Helianthera at iba pang smaller size na mga pitcher plant, no, ay huwag nyo siyang ilalagay sa mga new growth nila. Ilagay nyo sila sa malalaking mga pitcher. Ayan. So may mga time pag napasobrahan kayo magkaklag yung pitcher, pero huwag kayong mag-alala, bubuhay pa rin yan. No, minsan nga yung pag-clog ng pitcher nagkakaroon pa ng signal yan para mas lumaki yung pitcher na ipoproduce ng halaman. Ayun lang yung aking theory kasi ganun rin naman sa mga Venus flytrap no, kapag yung mga smaller traps yung pinakain mo ng malaking pagkain, susunod niya mas malaki na yung pitcher or traps na lalabas, no, to parang doon compensate dun sa laki ng mga pwede nilang kainin sa paligid na insect. Meron ditong insekto pa, yung insekto to parang langgam na mahaba yung pitang, queen ants. Huwag mo naman kakainin yung halaman natin Pwede kang kumuha ng nectar dyan at mag-swimming kung gusto mo, pero huwag mo kakainin yung halaman. So mamaya i-update ko kayo doon sa rhizome na nabuhay. At good news sa atin yon kasi bukod sa hindi tayo gagastos, may bago tayong kaalaman na eco-content, no? Kasi ito ay konti lang yung information na to sa community natin, mapa Facebook, forums, no, YouTube videos at iba pa, no, napaka konti ng information how to revive, no, yung isang Helianthera na natunaw. In this case, no, sa tingin ko makare-revive siya, no, at kaya pag-aaralan natin to, tututukan natin para sa susunod na may matunaw na Helianthera sa ating mga alaga, alam na natin yung gagawing steps, no, at makakatulong rin tayo, no, doon sa mga darating na mga bago mag-aalaga ng halaman na to,
kung anong gagawin nila kapag nasa punto sila na ayun, namamatayan sila or na tutunawan sila ng Heliampora. Ayan. So ang hirap kasi pag namatayan ka ng Heliampora, parang ayaw mo na umulit. Pero kung mabubuhay mo sila, di ba? So malaking bagay yan na dito sa tropical country ay maraming makapag-alaga ng Heliampora. At bukod pa doon, sa outdoor pa. Di ba? So nakakatuwa na ma-experience yung ganitong pagkakataon na makapag-alaga ng ganitong halaman. So yun lang muna. At tayo magko-continue mamaya kapag doon naman sa ibang mga information na gusto nating i-share. Yun lang, God bless. Thank you po sa panonood. At na-appreciate po namin yan. Lalo na yung mga nanonood ng mga dating mga video kasi ibig sabihin mga baguhan sila. At ito yung natagpuan nila tong channel na to. So yun lang, God bless and bye-bye.